すみません。今日はですね、先週からイエス様に出会った人たちの人生がどのように変えられていったか、そのシリーズをしていますけれども、今日は2回目です。So last week po diniscuss natin ano ba o paano nangyari pagbabago sa buhay ng isang tao kapag nagkaroon siya ng encounter sa ating Panginoong Yesus. So ito ay series at ngayon po ay karugtong ng ating series na ito. 今日ね、イエス様の最初にね、弟子になった、最初4人が弟子になりましたけど、そのうちの1人ペテロについて話したいと思います。 So today, I'm going to discuss to you yung unang-unang disipulo, although mayroong 4 sila na nagkaroon ng encounter sa Panginoon. Yun ay si Pedro, ang kauna-unahang disipulo na nagkaroon ng encounter sa Panginoong Yesus. セルちゃん、皆さんに、質問したいと思いますけど、もしね、今イエス様が目の前に現れたら、一体イエス様にどんなことを願うでしょう？ So, ito'y katanungan ko sa inyo. Halimbawa, ang Panginoong Yesus ay narito ngayon nakatayo sa inyong harapan. Ano ba ang inyong hihilingin na gawin niya sa inyo? 今、ね、もしくは今日ね、教会から帰って家に帰ってイエス様がもしそこにいたら、家にイエス様が座ってたらね、 ngayon po yun. Halimbawa, umuwi ka sa inyong bahay. Pagdating niyo sa bahay mo, nandun ang Panginoon, nakaupo sa upuan at kaharap ninyo. イエス様にどんなことを願いたいですか？ So, ano bang bagay ang gusto niyong hilingin sa ating Panginoon? なかなかね、イエス様に直接会ってね、願い事言えるっていうチャンスはそんなに多くありません。 Kasi bibihira yung chance na matagpuan natin na magkaroon tayong pagkakataon na makaharap ang Panginoon ng harapan. このビッグチャンスにね、お昼あんまり食べなかったからお腹が減りましたとかね、そういうようなお願いじゃないですよ。 So then, since this is a big chance para sa atin, ginugutom ka kasi hindi naman pwede na pagkain lang hihilingin mo sa Kanya, di po ba? もう明日のね、テストの答えを教えてくださいとか、そういう願いはしないと思います。 Hindi naman siguro ikaw hihiling kaysa bukas sa examination mo, hilingin ka na makapasa, no? Hindi ka hingi ng ganon, di やっ ba? ぱりイエス様に出会ったなら、一番心から願うことをイエス様にね、もうそんなにね、10も20もきっとね、次々にお願いしないですね。一つだけですね、大抵皆さん言うのね。その一番心から願うことをお願いすると思いますけど。 Dahil alam ko ng bawat isa atin, since ito ay isang pagkakataon lang sa ating buhay na makaharap ang ating Panginoon, meron tayong dakilang bagay na hilingin sa ating Panginoon. At ano yon para sa inyo? Ano yung dakilang bagay? 神山さん、もしイエス様に出 For 会ったと example, した si ら、 Mr. Kamiyama, どんなお pagka 願いをしたい？ natagpuan niya ang Panginoong Jesus ngayon, anong hilingin niya sa ating Panginoon? 自分のことじゃないですね。自分の周りの人。 Siguro hindi ko hilingin yung para sa aking sarili. Ang hilingin niya ay yung para sa kanyang paligid ng mga tao, kanyang mga kasama. クリスチャンの鏡ですね。 So, ibig sabihin, dakila yung kanyang hangarin. Tunay nga, ito'y parang pagkakataon kaisipan ng isang Kristiyano. じゃあ、レンス。 Rensang, If you will meet Jesus, what do you want to ask? Your request. So many? Choose one. taksan ariwas. Most important thing. Isa lang, isa lang. You wanna have 100 peso? I want him to remove my laziness. Remove what? Laziness. Laziness. Ah, それね、いつ depend on your effort. OK, your request ね。じゃあ、どうでしょう。ジンさん。兄弟ね、Mr. の兄弟を、イエス・キリストのもとに取り戻されるようにお願いしたい。ねえ、じゃあ、さゆりちゃんどうですか？ジーザスに if you If I only one request. I would like to ask him to save us. Save us. You mean who? Us. Hold us? Like every people in this. Every people. Every people. うわあ、もうベリーこのグローバルプレイヤーね。ね、you become maybe missionary or evangelist only.
If you have that desire. イエス様はですね、人々に出会うときに常にこのように聞きました。Can you proceed? Ang ating Panginoong Jesus, kapag kasi nakaharap sa tao, 私 lagi ang に何を tinatanong してほ niya, しいのか。 ano ba ang gusto mong gawin ko sa'yo? Yung lagi tinatanong ng ating Panginoon sa mga na-encounter niya. ね、この質問はね、とっても大切な質問です。 Ang katanungan ito para sa atin napakahalaga. なぜかというと、 Bakit? イエス様はあなたの願いを知りたいんです。 Kasi ang ating Panginoong Jesus, gusto niya malaman mula sa'yo, ano bang kahilingan mo? 心からの願い。 Ito yung kahilingan mula sa iyong puso. ね、あなたは一体ね、何をしてほしいのか。 Kaya tinatanong ng Panginoon, ano ba ang gusto mong gawin ko para sa'yo? あなたの人生をどのように変えてほしいのか。 Ano bang gusto mong gawin ko sa iyo? Boy, paano ko bang babaguhin ang takbo ng buhay mo? そして私たちの願いの通りにイエス様は聞いてくださいます。 So ang ating Panginoon, tunay nga na pinapakinggan niya kung ano man ang ating hilingin sa Kanya. 皆さん、ペテロがね、一番最初にイエス様に会った時はいつだか分かりますか？ So naalala niyo ba si Pedro kung kailan siya o ano ang kanyang sinabi nung makaharap niya ang Panginoong Jesus? ね、先ほどこの今日の御言葉を読みまして有名な、ね、人間を取る漁師にしてあげますって言ったところですね。 So ito yung famous na verse na kung saan sinasabi na gagawin kitang mangingisda ng mga tao. この時ペテロはガリラヤ湖でね漁をしていました。 So during this time, nangingisda po si Pedro itong panahon na to. ね、しかしこの時イエス様に初めて会ったんではないんです。 However, malamang isang beses o ngayon lang niya nakaharap ang ating Panginoong Jesus. 先週私ねバプテスマのヨハネの話をしたの覚えてますか？ So naalala niyo last week na sinabi ko sa inyo yung kwento tungkol kay John the Baptist. バプテスマのヨハネにもね弟子がいたんです。 So si John the Baptist, meron din siya mga disipulo. 全員の名前は分からないですけれども私たちが分かるのはそこにアンデレ、ね、アンデレとそして、福音書を書いたヨハネこの2人は弟子でした。 So marami siya mga disciples, din natin alam yung mga pangalan, pero yung dalawa doon si Andrew at saka si Juan. そしてねバプテスマのヨハネがイエス様を見て「見よ神の子羊」と言った時にアンデレはイエス様こそキリストだと分かってそしてペテロを連れてったんですね。 So ang nangyari nga po, nung kasama ni John the Baptist yung kanyang mga disipulo, nandun din si Andrew. Sinabi nga niya na, "Behold, the Lamb of God." So nung marinig ito ni Andrew, agad-agad siyang pumunta sa kanyang kapatid na si Simon Pedro. なぜかというとアンデレはペテロの弟だったから。 Bakit? Kasi itong si Andrew is bunsong kapatid, sabihin natin kapatid siya ni Simon. その初めて、ね、ペテロがイエス様に会った時にイエス様はこのように言いました。 So nung first time na makaharap nga ni Pedro ang ating Panginoon, ito yung kanyang sinabi. ね、そこを読みたいと思います。 Basahin po natin ito. 彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにしま So す。 sabi dito, and he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, son of John. You will be called Cephas," which when translated is Peter. ね、ペテロっていうのはね、その前、以前はイエス様に会う前は、ね、シモンという名前でした。 So yung salitang Pedro, bago pa niya makaharap yung Panginoon, ang tawag sa kanya ay Simon. ね、皆さん聖書の中でね、名前っていうのはすごく大切です。 In the Bible, yung name mismo ng isang tao ay napakahalaga. 名前の中にはですね、その人の人生とかその人の人生の証明とか、ね、賜物とかがいつもそこに隠されています。 Bakit? Kasi dun sa pangalan ng taong yaon, napapaloob yung pinaka-calling niya, yung gift o lahat ng mga pagkakataon na magiging buhay niya. Nandun nakalagay sa pangalan yun. そして人々が神様に出会って証明を受けるときに、ね、よく名前が変わるんですね。 Then normally, pag ang tao nagkaroon ng encounter sa ating Panginoon, yung kanyang daladalang pangalan ay nagkakaroon ng pagbabago dahil sa pagtawag ng Panginoon. 例えばアブラムはアブラハムになりました。 For example, si Abraham, naging Abraham. ね、サウロはパウロになりました。 Tulad ni Saulo, naging Paulo siya. そしてこの時シモンも、ね、ペテロになったんですね。 Then this time nga, si Simon, naging Pedro. それはどういうことかというと、ね、ペテロがこの時に初めてイエス様から証明を受けたということです。 So ano ba ibig sabihin no? Kasi nung time na nakaharap niya na, ito po yung first time na na-receive niya yung calling o pagtawag sa kanya ng Panginoon. ね、ここに書いているようにペテロというのはね、これは岩という意味です。 So kaya nasusulat dito pag sinabi mong Peter o Pedro, ang ibig sabihin nito ay bato o yung rock.
ね、あなたを岩にすると言ったんです。 So, ibig sabihin ng Panginoon, ikaw ay magiging bato, gagawin kong stone. ね、別に岩のような顔だったとかね、岩のような、ね、体で太ってたとか Hindi po ibig sabihin nito na yung kanyang mukha ay magiging kagaya ng bato, ang kanyang katawan ay magiging bato. No, hindi po ね、 gano'n. 彼は臆病で迷いやすかったんですけども、岩のような信仰にしてその上に教会を建てるというのがイエス様の計画でした。 Ang ibig pong sabihin, gusto niyang ihayag ng Panginoon ang plano sa kanya na kung siya ay si Pedro dati na duwag, magiging matapang at mula sa kanya bilang bato, itatayo ngayon ang simbahan. ね、それなのに、ね、イエス様がそのようにあなたを岩にすると言ったのに、ペテロはね、1年間彼は献身しませんでした。 Pero kahit na sinabi pa ng Panginoon sa kanya na ikaw ay magiging bato, ang sabi ngayon sa kanya ng Panginoon, pero after 1 year, hindi po niya pinansin yung pagtawag na yun sa kanya ng Panginoon. なぜ彼はすぐにイエス様についていかなかったの？ Bakit hindi siya kagad-agad nag-follow o sumunod sa ating Panginoong Jesus? ね、それはね、これは私のね、想像ですけれども、 So this is just parang assumption ko ito. それは先ほどの質問、私に何をしてほしいかと聞かれたときに、彼は何をしてほしいかきっと分かんなかったの。 So marahil, nung tinanong siya ng Panginoon, ano ba gusto mong gawin ko sa iyo, Pedro? Ang siguro marahil nung time na hindi pa sigurado si Pedro kung ano ang gustong gawin ng Panginoon sa kanya. イエス様に何をしてほしいのか分からないときに、私たちはイエス様にね、祈ることができません。 So normally po ang tao, ganun din po. Pag tinanong man tayo ng Panginoon, ano ba gusto mong gawin ko sa iyo? Hindi po, hanggat di natin clear, hindi clear sa ating isip kung anong gusto nang gawin po sa atin, hindi clear na ang ating panalangin sa Kanya. イエス様は本当のね、願いを知りたいんです。 Dahil ang ating Panginoon gusto niyang malaman ang tunay na hangarin o kahilingan ng ating puso. このシモン、ね、彼はシモンという名前でしたけれども、シモンというのは神が聞かれたという意味です。 Kasi yung pangalan na Simon, ibig sabihin, is tinanong, ibig sabihin narinig ng Panginoon. だからですね、あなたはシモンです、あなたはペテロにしますというふうにイエス様が言ったのは、あなたの願いを神は聞かれた、あなたは今から、ね、岩となる、岩のような信仰になるとイエス様が言ったんです。 Kaya nga ang ibig sabihin, no, sinabi ng Panginoong Jesus kay Pedro, ikaw ay Simon, pero ikaw ay magiging Pedro. So ibig sabihin, ang iyong dalangin ay dininig ng Diyos. Kaya nga sa pagdinig ng Diyos, ikaw ngayon ay magiging si Pedro. 皆さん、ね、全ての人たちがイエス様と出会うと人生が変わります。 Ang lahat ng tao kapag nagkaroon sila ng encounter, o kahit tayo, pag nagkaroon ng encounter sa Panginoong Jesus, ang ating pong buhay ay magbabago. それは全ての人、 So sa lahat ito'y applicable sa lahat ng tao. クリスチャンであってもノンクリスチャンであっても。 Kahit sabihin natin Christian o kahit sa non-Christian, mangyayari po ang bagay. しかしその時一番大切なのは自分がどう変わりたいかイエス様に伝える。 However, during that encounter, ikaw ngayon dapat mag-isip kung paano ka babaguhin ng ating Panginoong Jesus. ある人たちはイエス様についていきたいと願って光の中に入っていきます。 So mayroon namang mga tao na since gusto na nilang pong mag-follow kay Jesus, agad-agad mula sa kadiliman, sila'y papasok sa liwanag. だけどある人たちはイエス様に出会って、この光にはついていけないと言って光から離れていく。 So meron din namang mga tao na nagkaroon sila ng encounter sa Panginoong Jesus, pero alam nila na hindi sila makakasunod sa sobrang liwanag. Kaya instead sa liwanag, sa kadiliman sila pumupunta. ね、ペテロはね、漁師でしたけれども、弟がね、バプテスマのヨハネの弟子でした。 So si Pedro, isang fisherman, pero yung kanyang bunsong kapatid o kanyang kapatid ay isang disipulo ni John the バプ Baptist. テスマのヨハネの一番のメッセージは何でしょう、皆さん。 Alam ninyo kung anong unang message ni John the Baptist? 神の国が近づいたというメッセージ。 Ibig sabihin is the kingdom of heaven is coming. もうすぐメシアが来るというメッセージ。 So agad-agad ito yung mensahe na kung saan inihayag na ang Misaya ay parating na. ね、今の時代も実は同じです。 So ganun din po sa time natin. もうすぐ次の時代がやってくる。 So ibig sabihin, merong susunod na henerasyon na mga もう darating. すぐイエス様が再びやってくる。 Ang ating Panginoong Jesus ay agad-agad na darating. 私たちはその時一体何をし So during the time, ano ba ang ating ihahayo? Ano ba ang ating gagawin? この人生を何に使いたいでしょう。 Paano ba natin gagamitin yung ating buhay ngayon? ペテロはね、頭の中でメシアがもうすぐ来るんだと分かってました。 So si Pedro alam niya na ang Misaya ay malapit nang dumating o parating na. だけど頭で理解してたんですけど、心で自分が何をしたいのか。 However, si Pedro, naintindihan yun sa kanyang isipan, pero sa kanyang puso, hindi niya ngayon naintindihan kung paano niya ito gagawin.
だからイエス様がシモン、神様はお前の願いを聞かれた、お前の人生を変えると言った時に彼はどのように変えてほしいのか、何一つイエス様に答えてます。 Kaya sinabi ng Panginoon na ikaw, Simon, ang iyong dalangin ay dininig ng Diyos. Subalit si Simon, hindi pa niya alam kung paano ba siya babaguhin o paano siya susunod sa ating Panginoong Jesus. 心からの願いがなかった。 So ibig sabihin, nung time na yon, wala pa yung kahilingan sa kanyang puso. それでイエス様は1年間ペテロを待たれました。 Kaya nga lumipas ang isang taon na hinayaan mo na ng Panginoon na si Pedro ay mamuhay sa sarili niyang buhay. イエス様はもうすぐ、ね、この地上に来られます。 So ang ating Panginoong Jesus ay agad-agad na darating dito sa libutan. もうイエス様が再臨されるのは近いです。 So ang ating Panginoon, yung second coming ng ating Panginoong Jesus ay nalalapit バプ na. テスマのヨハネの時代と私たちは似たような時代に生きてるんです。 So ang ating pamumuhay ngayon kung saan tayo namumuhay is kagaya rin po ng buhay ng panahon ng ating Panginoong Jesus. イエス様がもうすぐ来られる時に私の人生をどのように使ってほしいですか。 So paano natin gagamitin, paano natin gagawin sa ating buhay kung paghahanda samantala alam natin na darating nga ang Panginoong どの Jesus. ような人生を送りたいでしょうか。 Ano ba ang gusto niyong gawin sa inyong pamumuhay ngayon? それを神様に願うまでは私たちの人生は変わりません。 So not unless na ito hingin natin sa ating Panginoong Jesus, hindi po magkaroon ng pagbabago sa 私たちはいつまでもシモンであってもペテロにはなることができない。 Dahil mangyayari na hanggat buhay tayo maging kagaya ni Simon, hindi tayo magiging kagaya ni Pedro. それでは1年後、ね、再びイエス様がシモン、ペテロの前に現れた時の話をしたいと。 So after 1 year, ito yung story na ng ating Panginoong Jesus ay nagpakita ulit o nagkatagpo ulit na encounter with Simon. 信仰について話をしたいと思います。 So ito yung topic gusto ko i-discuss sa inyo regarding po sa faith o yung pananampalataya. 1年後ですね、イエス様はガリラヤ湖に来て話を群衆を目の前に話をした時にペテロの船を選んでペテロの船に乗って群衆の前で話をしました。 So ang ating Panginoon nung siya ay bumalik ulit dun sa lugar na yun, pinili po niya na yung lugar na kinatitirhan ni Pedro kung saan nandun po yung karamihang tao at ang Panginoon ay nagbahagi ng kanyang salita. 皆さん覚えててください。 So tandaan po natin ito. 私たちが主を選び取る前から主は先に私たちを選んでくださる。 Alam natin na tayo, bago pa natin piliin ang ating Panginoong Jesus, tayo po ay pinili na ng ating Panginoon. なぜあの人が選ばれなくてなぜ私が選ばれたのか、それは分かりません。 Hindi natin alam kung bakit pinili yung taong yun at hindi tayo pinili. Hindi po natin masasagutan yon. しかしイエス様の弟子となるのはですね、これ特別な神様の選びなんです。 However, to be a disciples of Jesus, ito po ay espesyal na pagpili ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa. しかしイエス様が選んでたとしても私たちもそれを受け取るか断るか、そう私たちにも選び取りの自由があります。 However, kahit na ikaw po ay pinili o piliin ng ating Panginoong Jesus, meron kang sariling kalayaan o opsyon na tumanggap sa Kanya o siya ay inyong i-reject. イエス様は群衆たちに素晴らしいメッセージをした後に、その船を漕いでいたペテロに再びチャレンジをしました。 Dahil alam natin na ang ating Panginoong Jesus, after niya magsalita dun sa crowd, kasunod noon sumakay siya ng bangka at may mga taong sumunod. ルカの5章の4節ですね。 So み basahin んなで natin 一緒に読みましょう。 Luke chapter 5 verse じゃあ一 4. 緒に読みましょう。Sabay po natin basahin. 深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。じゃあもう一度。ワン、ツー、スリー。深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。ね、これがですね、弟子と群衆に対してするチャレンジの違いです。 So ito yung pagkakaiba ng challenge na ibinigay ng ating Panginoon sa crowd o sa karamihan at challenge na binigay niya sa kanyang mga disipulo. 群衆に対してはですね、深みにこぎ出してあなたは漁をしなさいとはイエス様は言わない。 So for the crowd, hindi po sinabi ng Panginoon na pumunta ka sa dagat at iladlad mo ang iyong lambat. Hindi po ito sinabi ng Panginoon sa karamihan. 群衆という人たちはですね、陸の上で聞いて頭で理解するんですけれども体で行動しない人たち。 Bakit hindi niya sinabi ito sa karamihan? Dahil alam natin na pag crowd, naririnig nila unawala lang ito sa pamagitan ng kanilang isipan, ngunit hindi nila ito ginagawa dahil hindi ito pumapasok sa kanilang puso.
どれだけ陸の上で聞いていて、ああ漁が大切だ、人間を取ることが大切だ聞いていたとしても、もし漁に出ていかないんだとしたら陸の上で絶対魚は取れません。 Dahil kahit sabihin pa ng Panginoon ilang beses sa mga tao yun, okay, gagawin ko kayong mangingisda. So alam nila, okay, magiging mangingisda. Pero unless na ikaw mismo ay pumunta sa dagat at gawin mo yung ginagawa para mangisda, hindi mo mangyayari sa yung bagay na yun. 群衆というのは頭で聞く人です。 Yung crowd dito is symbolize, o sabihin natin na nagkakahulugan na yung mga tao na nakikinig lang sa kanilang isip, hindi nila ginagawa kung ano kanilang し iniisip. かし弟子となる人たちはですね、 But to be a disciples of our Lord, 耳で聞いたとしても halimbawa, marinig man natin ito ng ating tenga, 深みにこぎ出していきます。 ito'y papasok sa ating puso. 心の中で神様の言葉を、ね、受け取る人です。 Ito yung tao na kung saan pagkarinig niya, papasok sa kanyang puso at ito'y tatanggapin niya sa kanyang puso. 心で聞いた人たちは、ね、それを体で、ね、行動していきます。 Yung mga tao nakakarinig na napapasok ang salita sa kanilang puso, ito yung mga tao na kanilang ginagawa kung ano man ang kanilang naririnig. 皆さんパリサイ人や立法学者知ってますよね。 So alam natin yung mga Pariseo at mga lawmakers, di ba? 神様の言葉いっぱい知ってます。 Alam nila, napakarami ang kanilang kaalaman pagdating sa salita 頭の中 ng 聖 Diyos. 書でいっぱいで So marahil ang mga taong ito, punong-puno ng salita ng Diyos ang kanilang kaisipan. だけど頭で聞く人はですね、口しか動きません。 However, for those person na puno ang kanilang isipan, ang kanilang labi lang po ang kanilang ね、 nagsasalita. 議論ばっかりしてます。 Dahil mahilig lang po yun sa mga debate o diskasyon. だけど弟子は心で聞きます。 However, for the disciples, we're listening or we're hearing using our heart. 心が変えられると私たちは行動しだす。 Dahil once na na-change ng ating puso, yun yung time na ilalagay po natin sa aksyon yung ating mga naririnig na salita. イエス様はペテロに対して弟子となるようにチャレンジしました。 So ito yung challenge na binigay ng ating Panginoon nung ma-encounter niya si Pedro. 頭で聞くだけじゃなくて深みにこぎ出していってあなたは御言葉を実行しなさ So い。 ito yung sinabi niya, ikaw magiging disipulo. So hindi mo lang pakinggan ang salita ng iyong isipan, but ito'y ipapasok mo sa iyong puso at gagawin mo ang aking sinasabi. 選ぶか選ばないかはペテロの自由です。 So this is the freedom of Pedro kung tatanggapin ba niya o hindi, o gagawin niya o hindi yung sinabi ng Panginoon. ね、これはペテロにとって大きな、ね、ビッグチャレンジです。 So I think for Pedro, ito'y napakalaking challenge. なぜかというとペテロはですね、その日、ね、夜中中ずーっと漁をしていたのに一匹も魚が取れなかったんですね。 Bakit? Dahil alam niya nang sinabi sa kanya ng Panginoon hindi mangyari dahil for the whole night, buong magdamag, nangisda siya, pero wala siyang nakuha. 彼はね、プロの漁師です。 Si Pedro ay professional na mangingisda. ね、イエス様よりね、よっぽどね、漁のことよく知ってるんですよ。 So kumpara sa ating Panginoong Jesus, mas marami siyang alam o karanasan pagdating sa pangingisda. 毎日ガリラヤ湖でね、漁をしてるんで、魚がどこにいるのか、何を食べるのか、ね、よく知ってるんです。 Dahil alam niya, araw-araw nandun siya sa Sea of Galilee. So alam niya kung nasa ang mga isda, kung saan kumakain at kung ano ang kinakain ng mga isda. ね、彼は船を持っているね、船主でした。そしてね、もうね、経験がたくさんあったんです。 So since siya ay mangingisda, meron siya sariling bangka, meron din siyang karanasan at napakaraming karanasan sa pangingisda. しかし、ペテロはどうしたでしょ Pero sa palagay niyo, ano bang ginawa ni Pedro? う。ルカの5章の5節。 So sabi dito sa Luke chapter 5 verse 5, するとシモンが答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。 So sabi dito ni Pedro, Master, kami po'y gumawa na sa buong magdamag, ngunit wala kaming nakuha. Pero dahil sa sinabi ninyo ito, gagawin po namin, ilalatid namin ang mga lambat. この時まで彼の名前はシモンです。 So during this time, yung time na ito, ang kanyang pangalan ay Simon. 彼はいつも頭の中だけでイエス様の御言葉を分かってましたけれども、行動に移せなかった。 So ang kanyang pag-uugali bilang si Simon, lagi niya naririnig kung ano salita ng Panginoon, nilalagay niya sa ulo, pero hindi niya ginagawa. しかし彼はついに心の中でイエス様の声を信じて、イエス様、私は経験がいっぱいあります。今日は漁に行っても取れません。でもお言葉通りやってみます。 Pero dahil sa kanyang salita, yung time na ito, siya'y nagkaroon ng pagbabago. Dahil dito, narinig niya ang sinabi ng Panginoon at ang kanyang prinsipyo, ang kanyang tinanggal sarili. Dahil sinabi niya, alam ko, gumawa kami sa bumagdamag, nang isda wala kami nakuha. Pero, dahil sa inyong sinabi,
susundin namin ito. これが信仰です。 Ito yung tinatawag nating faith. 信仰というのはですね、自分の理性とか自分の経験とか知恵よりも神様の理性、神様の知恵を信頼するということです。 Yung faith na sinasabi ay hindi ito ibig sabihin na yung principle mo, sarili mong karanasan, o sarili mong kaunawaan ang iyong susundin. Ito'y isasantabi mo at ang iyong pakikinggan o pananampalataya ay sinasabi lamang ng Diyos. そして神様を信頼して選び取った人だけが神様の祝福と約束を体験することができます。 At ang mga taong ito ang makakaranas ng tunay nga po na karanasan na nagawa ng Diyos. Ito yung mga tao pagka ikaw ay nagtiwala at yung pananampalatayang yon ay nilagay mo sa iyong puso. ペテロも体験しました。 So ganoon din po ang karanasan ni Pedro. ルカの5章の8節。 So sabi dito sa Luke chapter 5 verse 8, これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して「主よ私のようなものから離れてください。私は罪深い人ですから」と言った。 So sabi nga dito ni Simon Peter, nung makita niyo Panginoon, siya'y lumuhod sa harapan ng Panginoon. Sinabi niya, lumayo kayo sa akin, Panginoon, dahil ako'y isang makasalanan. イエス様の言葉通りにした時にですね、たくさんの魚が取れて、そして一台の船では一艘の船では引き上げられないほど取れました。 Bakit? Dahil nga nakita niya kung paano hibala na ginawa ng Panginoon na bagamat wala siyang nahuli, pero nung time na sinunod yan, napakarami silang nahuli at halos hindi nila mahila yung lambat sa dami ng huli. ペテロは自分の力で漁をやっていた時には経験しないほどの大量、ね、すごい祝福を体験したんですね。 So dito sa karanasan na ito yung karanasan na hindi pa niya naranasan dahil nangisda na sa kanyang panahon, pero sa dami ng huli hindi niya maikukumpara. それだけじゃありません。 So hindi lamang po ito. 彼はその行いを通してイエス・キリストが神の子であることを経験したんです。 So sa pamamagitan nga po ng kanyang gawa, nakita niya o napatunayan niya na ang Panginoong Yesus ay tunay nga na anak ng Diyos. 皆さんよく見てください。ね、先ほどのルカの5章の5節はシモンと呼ばれていたのに、彼が本当に御言葉を聞いて行った後から彼はペテロと呼ばれています。 So alam natin, pakikumpara natin yung dalawang verse kanina. Kanina, nung narinig lang niya na Simon, hanggang isipan lang niya. Pero nung time na ito'y kanyang ginawa na yung kanyang narinig sa Panginoong Yesus, ang kanyang naging pangalan ay mula sa Simon, naging Pedro. 彼が、ね、今まで聞くだけの群衆だった彼からシモンから、ね、本当にイエス様の証明のために掴まれ、そして証明に応えた瞬間、彼は弟子になった瞬間です。 So si Pedro na dating isang crowd lang, kasama lang sa karamihan ng tao, na nakikinig lang, ngayon ay bigla siya ngayon na bago dahil sinusunod na niya kung anong sinasabi ng Panginoon. 皆さん、行動が私たちの人生を変えます。 So, sa ating lahat, ang aksyon o sinasabi natin yung pagsunod ay tunay nga po magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. ね、来週テストだから勉強しなきゃって頭の中でずっとただ思ってるだけでは決してね、いい成績取れません。 Yung salitang action o yung gawain napakalaga sa atin. Hindi mo pwede sabihin na bukas o sunod na linggo yung examination, alam mo, naisip mo may exam, pero kung wala kang gagawin at hindi ka mag-aaral, hindi ka talaga ね matututo. 机に座って、ね、教科書を開いて勉強しだすと成績が変わりますよね。 So mangyayari na ang resulta ng ating performance sa school ay magbabago kung ikaw iharap sa iyong table, kunin mo yung mga reviewer, babasahin mo, tunay nga pag-aaralan mo ito. 朝ベッドの中でね、ああ聖書読まなきゃ、お祈りしなきゃと頭の中でただ考えてるだけでね、全然変わりません。 Hindi po magbabago ang ating buhay kung halimbawa pagising mo sa umaga, kailangan ko mag-pray, kailangan ko magbasa ng Biblia. Pero kung hindi mo naman gagawin ito, wala rin pagbabago na 眠 mangyayari く sa て iyong も buhay. もう布団を剥ぎ取って、ね、ベッドから降りて聖書を開いたらその日一日が変わります。 So ang gagawin natin, gusto mong bago yung buhay, kahit ikaw inaantok, alis ka sa higaan, buksan mo yung Bible, basahin mo, ikaw ay manalangin, saka nang magkakaroon ng pagbabago sa iyong buhay. なんぼね、誰かのことを大好きでも、ね、プロポーズしなければ結婚できません。 Dahil kahit sabihin mo gaano mo man kamahal o gusto yung taong yun, not unless na ikaw ay mag-propose dun sa taong yun, hindi ka rin niya magugustuhan. 行動するときに人生が変わる。 When we put our thinking into action, yun po yung time na magkaroon ng pagbabago ang ating buhay. そして信仰による行動は私たちの人生を神のものへと変えていく。 Then, tunay nga po na kung ang ating gagawin ay naaayon lagi sa kalooban ng Diyos, tunay nga ang ating buhay ay may malaking pagbabago.
群衆ではなくイエス様の弟子になる人たちは信仰の通りに行動していく人です。 Ito yung ang mga tao na mula sa crowd, kung gusto mo ikaw ay maging disipulo, kung ikaw ay disipulo ng Panginoon, tunay nga na ikaw ay nakikinig sa sinasabi ng Panginoon. Ito yung ginagawa. 日々心の中で信じていることを行っていく人がイエス様の弟子になっているんです。 Yung disipulo ng ating Panginoong Yesus, ito yung mga tao na naririnig ang salita ng Panginoon at ito'y kanilang ginagawa sa araw-araw nila. じゃあ最後に今日のチャレンジを皆さんに So 分かち合いたい finally, ito yung challenge na gusto kong ibigay sa bawat イエス isa 様 sa の弟子 inyo. となるために一番大切なことは何でしょう？ So ano ba yung napakahalagang bagay na kinakailangan natin gawin bago tayo maging disipulo ng Panginoon? ペテロが本当にイエス様に、ね、出会って、そしてイエス様こそ神の子だ。で彼の心が変えられた時にイエス様はこのように言いました。 So si Pedro, nung siya ay nagbago na, nakilala na niya yung Panginoon na ito nga ang anak ng Diyos, ito yung sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya. マタイの4章の19から20を一緒に読みましょう。 So sabay-sabay po nating basahin yung Matthew chapter 4 verse 19. いいですか？今日の御言葉です。 So ito yung salita ngayong araw na ito. ではワン、ツー、スリー。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげる。彼らはすぐに網を捨てて従った。もう一度大きな声で読みまし Okay, ょう。 basahin natin ulit. Sabay-sabay po ng malakas na boses. 大きな声でワン、ツー、スリー。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげる。彼らはすぐに網を捨てて従った。イエス様の弟子となる一番大切なポイント。 ito yung napakahalagang point na kailangan natin gawin kung gusto nating maging isang disipulo ng Panginoong Yesus. それはですね、物質的な祝福よりも霊的な祝福をいつも第一に選び取るという。 So for us, para tayo maging disipulo, dapat i-prioritize natin yung pagpili dun sa spiritual na bagay rather than material things. ペテロは、ね、イエス様についてきなさいと言われた時に全てを捨ててイエス様に従ったと書かれています。 Ito yung nasusulat na nung tinawag ng Panginoong Yesus si Pedro para sumama sa kanya at maging mangisda ng tao, tinapon ni Pedro o isinantabi ni Pedro ang lahat ng kanyang mga hinahawakan. ね、ペテロが全てを捨てた時、ね、それはどういう状態だったでしょう？ So ano bang sitwasyon ni Pedro nung isinantabi niya yung mga bagay-bagay na kanyang pinangahawakan? ねね、もう仕事が全然ない時ではありません。 So hindi po ibig sabihin ito, wala na siyang trabaho nung time na yon. ね、もうやることも何にもなくて、仕方がないからイエス様についてこう。そうじ So ゃない。 hindi naman pwede sabihin yun nung time na yun is wala na siya kasing magagawa sa kanyang buhay, kaya susunod na lang siya sa Panginoon. ね、一文なしでね、食うものもないから教会行ってね、疲れたらなんか食べれるだろう、そういうことじゃない。 So hindi po ibig sabihin nito is wala na tayong pagkain, wala na tayong pera, pupunta na lang ako ng church, doon na lang tayo makikikain. Hindi po 彼 ito. が、ね、全てを捨てた時っていうのは今までで一番大量の魚が取れた時でした。 So, ito yung sinasabi, he throw everything. Ibig sabihin, ito yung time na kung saan is marami siyang huli. 彼は自分の船も持ってました。 So, meron din siyang sarili niyang bangka o barko o 彼は na pangisda. そして貧乏ではなくてね、彼はね、漁師を雇ってた、そのぐらいね、ゆとりのあった人です。 Si Pedro ay hindi po mahirap na tao. Siya pa yung tao na kung saan kaya niya mag-hire ng mga mangingisda para makasama niya. ね、そしてもう今まで見たことのない大量の魚を自分が手に入れたのに、それを捨ててイエス様に従うことを選んだんです。 Pero ganun pa man, sabihin na natin na napakarami siyang nahuling mga isda, pero lahat ng ito ay kanyang isinantabi at siya ngayon ay sumunod sa ating Panginoong Yesus. 1年前のシモンだった時には彼はこれはできなかったでしょう。 So marahil, yung 1 year before na Simon ay hindi marahil mangyayari yung ganitong pagsunod sa Panginoon. 彼は自分の心からの願いがその時分かんなかった。 Dahil during that time, hindi pa niya alam kung ano nga ba ang tunay na gusto niyang gawin ng Panginoon sa kanyang buhay. メシアと出会ったんだけど、こんな漁師がね、まさかメシアの弟子になるなんて思いもしなかったんです。 So during that time, marahil kahit na nagkaroon siya ng encounter sa Messiah, hindi pa niya naisip na sa isang pangingisda na kanyang pamumuhay ay susunod siya upang maging disipulo ng Panginoon. だから彼は相変わらずね、漁師として働いてました。 But still, during that time, dahil nagkaroon siya ng encounter sa Panginoon, patuloy pa rin siya naging mangingisda. だけどその1年間ですね、イエス様は常にガリラヤ湖周辺にいて、病人を癒し、悪霊を癒し、シモンの家にまで来てですね、姑の熱病まで癒しました。
But after 1 year, nakita ni Pedro na doon sa lugar ng Galilea, ang Panginoon nagkaroon ng kanyang ministry, pinapagaling niya yung mga may sakit, pinapakita niya yung mga bulat at iba't iba pang mga bagay. Hanggang sa kanyang bahay ay pumunta rin ang Panginoon そしてね、 Yesus. 彼は漁をしながらね、ずっと考えてたと思います。 So marahil in 1 year, sila Pedro siguro nag-iisip din habang sila patuloy na nangingisda. メシアが私にね、あなたの願いを神は聞いたと言った。 So sinasabi ko marahil paulit-ulit na naisip na mapasok sa kanyang isipan na sinabi ng Panginoon na ikaw, narinig na ng Diyos ang iyong 本 dalangin. 当の私の願いは何だ。 So marahil during that time, habang siya ay nangingisda, iniisip din niya sa kanyang isipan na ano nga ba ang tunay na kahilingan o hilingin ko sa Panginoon. イエス様は私をね、岩にすると言った。 So sinabi ng Panginoon na ako'y gagawin niyang bato. こんな弱い私が岩のようになれるだろう。 So ako'y mahinang tao, pero tunay nga ba na ako'y magiging isang bato? I will become a rock. だけど再び1年後イエス様に出会ってたくさんの魚が奇跡的に取れた時に彼はね本当の願いを知ったんです。 But nung time na nagkaroon siya ng encounter, nasa harapan ng Panginoon, nakahuli siya ng maraming isda, saka lang siguro niya naisip, pumasok sa kanyang puso, ito na yung aking kahilingan sa イエス Panginoon. 様私の願いはね漁師として大成功することではありません。 So ang aking kahilingan, Panginoon, ay hindi po ako maging successful bilang isang mangingisda. 私のビジネスでお金持ちになることではありません。 So hindi ko po hinahangad sa inyo ng aking business ay magkaroon ng maraming salapi. 私は人間の魂を取る漁師になりたいんです。 So ang gusto ko ay maging isang mangingisda na kung saan ang kaluluwa ng tao ay aking maligtas. 神の国のために私は働きたいんです。 So gusto kong magtrabaho sa pamamagitan o sa kaharian ng Panginoon. その願いが彼が確信を持った時にイエス様が言ったんですね。私についてきなさい。 So ito yung time na nagkaroon na siya ng confident na ito na nga yung kanyang gustong gawin. Ang Panginoon ay sinabi sa kanya, ikaw ay sumunod sa akin. 心からの願いだったので彼はもう物質的な祝福はもう何もいりませんでした。イエス様すぐついてきます。 So, since itong kahilingan na ito ay mula na sa puso ni Pedro, nung sinabi sa kanya ng Panginoon, sumunod sa akin, ang kanyang kasagutan, susunod po ako sa inyo. 魚も船も網も全部捨てたことは彼にとって犠牲だったでしょう。 So, for him, sa palagay ba ninyo, ito'y sakripisyo? Nung isinantabi niya yung kanyang pangingisda, nung itinapon niya, isinantabi niya yung kanyang lambat sa pangingisda? そうではないですね。 Hindi po ito sakripisyo. 皆さんが知っている通りこの瞬間から彼の人生を大きく変えられて本当に歴史に名を残すほどの幸せな人生、本当に初めての使徒として十二使徒の、ね、長として彼は用いられ人生全てを神の国のために捧げていきます。 Dahil alam natin kung paano nabago o paano naging takbo ng buhay ni Pedro, kung paano mula sa isang Pedro nagkaroon siya ng isang mga kasama na mga disipulo na kung paano sila sa kanyang buong buhay naging successful sa kanilang ministeryo. 彼が物質的な祝福を受けるよりももっともっと素晴らしい祝福を彼は選び取った。 Dahil ang pinili niya, instead na doon sa dakilang mga material na bagay, pinili niya yung spiritual na bagay na mas dakila nga na kanya itong nakamtan. しかし私たちが物質的祝福をもしね、それを捨てて霊的祝福を選び取ったとしても今までの私たちがしてきたことを神様は一つも無駄にはしません。 Dahil alam natin na kahit napiliin naman natin yung spiritual na pagpapalang ibibigay sa atin ng Panginoon, wala pong magiging waste o hindi po masasayang yung mga bagay-bagay na ibinigay na sa atin ng Panginoon. 神様は彼が漁師としてね、魚を取るための今までの訓練とか忍耐とかさまざまな経験を今度は人間を取るために用いられた。 Bakit? Dahil nagamit pa rin ni Pedro yung kanyang mga karanasan bilang mangingisda. Yung kanyang karanasan sa paghuli ng isda, ito'y ginamit niya. Yung pagpapahinuhod o yung patient, nagamit pa rin niya yun during the time na siya ay nangingisda ng tao. イエス様が選ばれた12弟子の中にね、漁師たちがたくさんいたのはこれ面白いことです。 So, napakahalaga, o parang isipin natin na sa 12 disipulong pinili ng Panginoon, karamihan doon ay mangingisda. イエス様はね、決してね、頭のいいね、エルサレムの大学生からね、弟子を選んだりだとか、ね、もしくはもうね、パリサイ人たちの優秀な弟子を選んだりとか、
そういうところから選びませんでした。 Alam natin kung paano pumili ang ating Panginoon. Hindi siya pumili ng mga matatalinong tao na nag-graduate doon sa University ng Jerusalem. Hindi rin naman siya pumili doon sa mga tao na mayroong mga dakilang kaalaman sa salita ng Diyos o yung mga sabi na nating mga paraseo. イエス様の弟子たちは大体ですね、無学で、ね、そして田舎者ですね。 Dahil alam natin ang mga pinili na disipulo ng Panginoon, ito yung mga uneducated. Ibig sabihin yung mga tao na yung lumaki sa probinsya. しかし一つだけ特徴があります。 However, merong isang dakilang characteristic ang pagpili ng Panginoon sa mga イエス様が弟子たちに選んだ人たちっていうのはみんなですね、怠け者じゃないっていうことです。 ang isang characteristic sa pagpili ng Panginoon, doon sa 12 iyon na hindi siya pumili ng mga taong tamad. イエス様が選んだ人たちっていうのは、ね、一生懸命仕事をする人たちです。 Ang 忙 ating しかった人 Panginoon ay pumipili ng mga tao na mahilig gumawa. Ibig sabihin, gumagawa ng sarilang effort para gumawa sa kanilang pang-araw-araw na 神 buhay. 様は決してですね、怠惰な怠け者の人たちをこの重要な神の国の働きのために用いることをします。 Dahil hindi ginagamit ng Panginoong Yesus yung mga tao sa kanyang kaharian, yung mga taong tamad, yung mga taong hindi gumagawa sa kanilang buhay. 彼らは毎日忙しく働き、忠実に仕事をこなし、成功している時にイエス様に出会って、イエス様に全てを捨てて私についてきなさいとチャレンジされた。 Dahil ito yung mga tao na kung saan binigyan ng Panginoon ng challenge. Ito yung mga tao na dahil sa kanilang effort sa araw-araw, successful sa kanilang buhay. イエス様の弟子になるためにはですね、価値のないものを捨ててイエス様についていく。それはあまり意味がありません。 So para sa Panginoong Yesus, parang walang kabuluhan kung pipili siya ng mga tao na walang epekto, walang resulta sa kanilang buhay. シモンがペテロになるとき、 Ikigaya ni Pedro na gaya ni Simon na naging Pedro. 私たちがただの信者から、ね、イエス様の弟子になるとき、 So halimbawa tayo, as a normal believer, o naging isang disipulo tayo nga ng Panginoon. それは私たちが一番忙しくて一生懸命自分の人生の中で働いて、そして本当に価値のあるものを私たちが捨てるときにイエス様はその価値以上に大切なものをあなたの人生に与えよう、そのようにして私たちを弟子としてAng ating Panginoon ay tinatanggap tayo, talagang tinatawag tayo bilang magdisipulo niya dun sa period ng time natin, ng ating buhay na kung saan is talagang tayo gumagawa at nakikita na kung saan ang pagtatagumpay ay nasa atin na. 皆さん、弟子の中でね、大切なセンスというものがあります。 So merong isang napakahalagang sense sa isang disipulo ng Panginoon. 弟子になる時の一番大切なセンスというのは神の時を悟るということです。タイミング。 Napakahalaga sa atin na pagka tayo pinili o maging isang disipulo ng Panginoon, kailangang malaman natin yung timing o yung time ng ating Panginoon. 皆さん、サウル王がですね、死んでダビデがヘブロンで、ね、王様になった時にたくさんの人たちがやってきたのを知ってますか？ So alam natin o naiintindihan ba natin kung paano namatay si Saulo, tapos yung time ni David na nung si David nang nanguna, maraming mga tao ang nagtipon upang pumunta kay David. イスラエルのある人たちはですね、今こそダビデが王様になるタイミングだと言ってその人たちが集まってきたんですね。 So karamihan ng mga taong pumunta kay David, ito yung mga nakarinig na kung saan ito yung time. Ito yung tamang panahon na kung saan si David ay gagawin na nating hari. 彼らには一つのセンスがありました。 So merong isang sense na napapanood sa lahat ng mga tao. 第一歴代史の12章の32節にこう書いています。 So ito yung nasusulat. イッサカル族から時を悟り、イスラエルが何をなすべきかを知っている彼らの頭200人。彼らの同胞は皆彼らの命令に従った。 So sabi dito, men of Issachar who understand the times and knew what Israel should do. 200 chiefs with all their relatives under their command. ダビデの元に来てダビデを今こそ王にしようと言った人たちの特徴はですね、時を悟り、私たちが何をすべきかをなすことを知ってた人たち。 So yung characteristic ng mga taong ito na nagkatay kung tipo no pag pumunta sa kay David ay alam nila at naiintindihan nila yung time o yung tamang panahon ng Panginoon na kinakailangan gawin nila o ano ba kailangan nilang gawin nung time na yon. イエス様を信じたからといって、全ての人がイエス様の弟子だというわけではありません。 Dahil hindi natin masasabi na since sila ay naniniwala sa Panginoon, sila magiging disipulo kaagad-agad ng Panginoon.
イエス様は全員にですね、飯を持っていて全員を召します。 Dahil yung mga tao yun yung pinakitaan. Ibig sabihin, nakakaunawa na ng panahon ng pagdating ng Panginoon. しかし多くの人たちがですね、飯をもらってからイエス様に従うまで、ね、長い無駄な時間を過ごしてしまうんですね。 However, karamihan po sa atin o sa mga disipulo, bago pa man mangyari yung talagang pagtawag, aktual na pagtawag sa atin, may mga waste time tayo nagawa sa ating buhay na hindi natin nagampanan. そしてぐずぐずしている間にイエス様を見失い、イエス様はまた別のところに行かれてしまいます。 So, ang nangyayari dahil sa mga panahong iyon, hindi pa natin tunay nga naunawa kung anong gagawin ng Panginoon, yung iba ay napupunta sa hindi mahalaga. イエス様は、マタイの4の19、セルちゃん。イエス様が私についてきなさいというタイミングがあります。 So, merong time na kung saan ang ating Panginoon ay magsasabi sa atin na ikaw ay sumunod sa akin. これは弟子になる瞬間です。 So, ito yung moment na kung saan ikaw ay magiging isang disipulo ng もし Panginoon. 今日イエス様に出会ってイエス様が私についてきなさいと言ったら私たちはどういうふうに願うでしょう。 So, for example, today, magkakaroon ka ng encounter sa Panginoon at sinabi sa'yo ng Panginoon, come and follow me. Ano ba ngayon ang isasagot mo? 多くの人がイエス様に招かれますけれども、イエス様についていく人たちはそんなに多くありません。 Maraming mga tao ang in-invite para pumunta sa Panginoon, pero kakaunti lang po yung mga sumusunod sa Panginoon. 頭ではなくて心からイエス様についていきたいと願う人たちがイエス様に全てを捨ててイエス様に従っていきます。 Ito yung mga tao na tunay na makakasunod sa Panginoon. Ito yung mga tao na hindi lamang nag-iisip ng kanilang isipan, but yung lahat ng sinasabi ng Panginoon ay pumapasok sa kanilang puso. Ito yung mga tao na tunay nga po makakasunod sa ating Panginoong Yesus. イエス様についていった人たちだけがイエス様の弟子となり、そしてイエス様と共に働く人生を経験していきます。 And those who follow Jesus, yun lang yung mga tao nagiging disipulo at tunay na makakaranas ng buhay din ng ating Panginoong Yesus. 今はバプテスマのヨハネと同じ時代です。 So this is the time na kung saan is parang time o generation ni John the Baptist. 神の御国が近づいています。 So tunay nga na ang kaharian ng Panginoon ay parating na. イエス様が再び来られる時が近づいています。 So yung second coming ng ating Panginoon ay malapit na. あなたは私に何を願うのか。 So for us, ano ba yung ating kahilingan sa ating Panginoon? この時代、私たちはどのように生きていきたいのか。 Itong generation natin ngayon, ano ba o paanong buhay ba ang gusto mong maging? 自分の人生をどのように、ね、生きていきたいでしょうか。 So paano ba gagamitin yung sarili mong buhay na ginagawa ngayon? あなたがイエス様に出会った時に、あなたが心から願う通りに私たちの人生はなっていく。 Tunay nga po na kapag karoon ka ng encounter, tunay na encounter sa ating Panginoon, yun lang po yung time na magkaroon din ng malaking pagbabago sa iyong buhay. もし今日イエス様の御声を聞いて私についてきなさいと言われたら全てを捨ててイエス様に従っていける、そのような弟子の心を持ちましょう。 So nawa, bawat isa atin, kapag ka ngayong araw na ito, nagkaroon ka ng encounter sa Panginoon, tinawag ka niya upang sumunod sa Kanya, nawa tayo magkaroon ng puso na sasagot, susunod tayo sa Kanya. 行動した人だけが神の国を経験します。 Dahil yung mga tao na tunay nga po sumusunod at nilalagay sa gawa yung kanilang mga naiisip sa puso, ayun po yung mga tao makakaranas o makakapasok sa kaharian ng Diyos. じゃあ一緒に賛美をして、祈りたいと思います。 Tayo po'y pupuli sa Panginoon at tayo mananalangin. Such a mighty to say.